Ilang kalsada at tulay ang winasak ng lindol sa Inabanga, Bohol at dahil sa patuloy na aftershocks, ang mga residente hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga tahanan. Mula sa Bohol, may news to go ang aking co-anchor na si Howie Severino. Howie, kumusta na dyan? Kara, magandang umaga. No? Nandito kami papuntang Lobok ngayon, kaya baka maputol ulit yung linya natin. Pero kahapon, binalikan namin yung Inabanga. Nagpunta ko doon last week, nakita nga namin mga litrato mo sa Instagram, malalaki yung mga biyak sa kalsada. Pero kahapon, nagpunta kami sa isang libdib na lugar doon dahil nabalitaan namin na tumaas daw yung lupa, no? At nung nakita namin, mahaba yung itinaas ng lupa at saka mga 10 feet high yung itinaas niya. Tapos nagpunta ako sa mga ilang geologists, ang sinabi nila, malamang yun ang bagong fault na nag-trigger. It's a previously unknown fault na malamang siya yung nag-generate doon sa malaking earthquake nung last Tuesday. At ayon sa kanilang worldwide database, maaring aabot sa 100 kilometers ang haba ng bagong fault na to. Kasi kung makikita mo sa mapa, yung PhilBox map ng active fault sa Pilipinas, walang fault doon sa area na yon. Ang nakalagay lang sa mapa yung tinatawag na East Bohol Fault, which is further south, no? So itong fault na to start out somewhere in Inabanga, tapos nag-bisect siya ng Sadbayan at maaring ilan pang bayan. At napakalalim ng fault daw na ito, no? Kilometers deep, pero maaring 100 kilometers long. Hindi pa ito nasusuri ng mga geologists ng PhilBox, no? Kasi kailangan nilang baybayin yan at pag-aralan para makapagbigay din ng advisory sa mga residente. Kasi nangangamba yung maraming residente doon. Sobra na silang traumatized dahil doon nga yung pinakamalakas ang lindol, no? At hanggang ngayon natutulog pa yung mga residente sa labas. Hindi sila makabalik sa mga tahanan nila kahit wala masyadong damage yung ibang tahanan dahil sobra silang natatakot at baka raw lumawak yung mga cracks doon sa kanilang barangay. So partner, meron pa rin bang mga aftershocks hanggang ngayon na nararamdaman dyan? Yes, in fact, habang nandun kami sa fault at kinukunan namin ng video at litrato, umuga ng malakas ang lupa, no? Kaya medyo pati kami na patakbo, no? Sobra kaming nagulat. Yung mga tao doon nagulat din, pero sabi na sanay na raw sila dahil araw-araw hanggang ngayon may mga aftershocks pa rin. At yung sinasabi ng mga geologists na pahina ng pahina yung mga aftershocks, no? Kasi kung yung naramdaman namin kahapon ay mahina na, ay nakakatakot talaga yung mga unang aftershocks na nangyari dito. So partner, kapag nagkakaroon ng aftershocks, yung mga malalaking bitak dyan sa Inabanga, lalo pang lumalaki, ganun ba yung nangyayari? Well, posible kasi syempre yung aftershocks, no, inuuga yung lupa at umuuga rin yung mga bahay, maluluwag pa yung mga biyak na yan, yung mga landslide, hindi pa talaga nagsisettle ang lupa matapos ng lindol. Kaya nga ay tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks, yung ilalim ng lupa, may mga plates dyan at hindi pa talaga nagsistabilize. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks dito sa Bohol. Okay. Tapos ngayon, partner, papunta ka ng Lubok. I'm sorry, ano ulit yun? Partner, papunta ka ng Lubok today? Yes, pupunta kaming Lubok kasi marami akong video in the last 10 years, no, of the churches of Bohol at lalo na sa Lubok dahil meron akong ginawang dokumentaryo tungkol sa Lubok Children's Choir, no. Kaya gusto ko rin balikan yung mga dati namin nakunan at ikumpara yung kalagayan ng mga lugar na yan ngayon. Partner, dun sa pag-iikot mo dyan sa Bohol, kumusta naman yung mga residente? Nakakadating na ba yung mga relief goods sa kanila? Kasi the first few days after the earthquake, hirap na hirap sila sa pagdating ng relief goods sa kanila. Ngayon ba mas may access na sila? Well, dumadami yung may nagkakaroon ng access, pero marami pa rin ang walang access, lalo na sa mga malalayong lugar.
alam mo naman, yung mga unang pinuntahan ng lahat, no? Yung mga lugar na may mga gandang simbahan na gumuho. No? Understandable naman yon, pero marami rin mga ibang gusali na gumuho, lalo na mga eskwelahan. At napaka-importante ang mga eskwelahan dahil hindi makabalik sa normalcy ang mga bata. Ang mga bata ay lahat ng tao rito traumatized, no? Pero lalo na yung mga bata, hindi beyond sa kanilang understanding yung mga pangyayaring ganito. Kaya ang advice ng mga counseling experts ay ibalik as much as possible yung normalcy ng buhay ng mga tao. Kaso hindi nga pwede mangyari yun kung hindi pa nagbubukas yung mga eskwelahan. At hindi naman kailangan maayos kaagad yung mga eskwelahan para makabalik sa klase yung mga bata dahil pwede naman sa open air, no? Kailangan lang siguro gumawa ng special arrangement lang yung DepEd. At isa pa, syempre, importante yung mga eskwelahan para sa barangay elections na magaganap sa October 28. Pero sa palagay ko, at saka yung sinasabi rin ng COMELEC, malamang mapopostpone din yung election dito. Okay, partner, so bukod doon sa mga gustong tumulong, magpahatid ng tulong sa Bohol, ano pang mga lugar diyan sa Bohol ang talagang nangangailangan pa ng tulong at hindi pa masyadong naaabot ng relief operations? Well, siguro yung mga sentro, ano, naabutan na yung lahat ng mga sentro, kahit yung mga sinasabing isolated towns, no, tulad ng Loon, may mga artista pa nga nandito, no, mga opisyal, no. So yung mga poblasyon napuntahan na, pero yung bawat bayan dito may mga malalayong barangay na inaccessible at hindi nababalitaan ng kahit mga local officials, hindi pa nakakapunta doon. Yun ang halimbawa yung pinuntahan ko sa barangay Anonang sa bayan ng Inabanga, no, kahit tent wala yung mga tao. Kaninang umaga malakas yung ulan dito, kaya siguro basang-basa lahat ng tao doon. Kasi wala pang natutulog sa loob ng mga tahanan nila. Natutulog sila outdoors at dahil wala silang tent, kung ano-ano na lang yung nasa ibabaw ng mga ulo nila, no? Yung GI sheet, kahit ano na lang na material na nandun sa community nila ay ginagamit nila para lang hindi sila mabasa. So kailangan nila ng tent. Kailangan din nila ng medical attention. May mga bata na nagkakasakit. Of course, food and water, no? Kinakailangan ng mga tao. Kahapon may nakilala kong isang team galing sa Ateneo Innovation Center. May dala silang solar-powered clean water system. Pero ilan lang yung dala nila. Siguro kung may mga grupo na may mga ganong klaseng technology, kailangan din yon, no? At maliban dyan, may mga ibang invisible needs din yung mga tao, yung psychosocial counseling, no? That's true. Sobrang traumatized at terrified hanggang ngayon yung mga tao. In fact, yung ibang nakausap ko, kung pwede lang daw, gusto na raw nila umalis ng Bohol. Dahil tuloy-tuloy nga yung aftershock. Bawat aftershock ay terror, no? Para sa mga tao rito. Kaya iba-iba yung pangangailangan. Ang importante siguro ay may mga rapid assessment yung mga local officials para mapaabot sa mga higher officials yung mga iba't ibang pangangailangan ng mga tao rito. Alright, maraming salamat sa iyo, partner, at mag-ingat kayo dyan. Mga kapuso, si Howie Severino po nag-uulat mula sa Bohol.